So ito yung mga nakarang araw guys na lubog. Andito yung tinatawag ng mobile pump na mga nakarang araw is umaapaw to dito hanggang dito guys. Oh, ganito kalalim yung ilog na to. Yung pumping station dati guys na ginagamit, ngayon hindi na gumagana. Yung tinatawag ng mobile pump ng MDS, hindi na nagamit mga nakarang araw. At makita nyo yan, oh, ang laki. Itong drainage na to guys is connected to sa dito sa may Araneta Avenue. Once na hihigupin na at saka itatapon dito sa mismong ilog. Kaliwa natin is yan yung hospital ng De Los Santos na kung saan is lubog din yan. Alright guys, so good afternoon. Time check natin is mag-alas 2 na guys, no. So yan, kung naalala nyo guys yung mga nakarang araw na grabe yung pag-uulan natin, pupunta tayo ngayon doon guys sa mismong na-vlog natin yung nakarang araw na kung saan yung tubig baha is hanggang Baywang. So update natin guys, dito rin yan sa E. Rodriguez Avenue corner, Araneta. Yan yung pupuntahan natin ngayon guys. Andito tayo sa Barangay Santol dito sa Quezon City. So nasa side natin sa kabila is yung Araneta Avenue. So yung taasan is Skyway. Kung nakakaalam kayo dito sa lugar na to, yun yung pupuntahan natin guys, yung mismong pinangyarihan o kung saan yung lugar na yun ng E-Road papuntang Barangay Damayan sa may Araneta. Kita nyo na nilusong natin yung baha doon nung nakaraang araw. Ngayon i-update natin kung anong status na, dahil nung nakaraan is may nakita ako doon na water pump or mobile pump na tinatawag na nila na humihigop doon mismo sa tubig kung saan ay tatapon mula doon sa drainage papuntang ilog. Pupuntahan natin guys, let's go. So yan guys, kakaliwa tayo dito, no. Going to ano na to, Araneta Avenue. Yan sa harapan natin kung makikita nyo. Ito yung una nating napuntahan guys na na-vlog din natin nung rang araw na sobrang lalim dito. Hanggang ano na dito guys yung tubig, Baywang. Kaya yung mga nakarang araw na na-vlog natin to is hindi to passable dito yung lugar na to. So pupunta tayo guys mismong E. Rodriguez Avenue na kung saan ay yun yung pinaka napupuruhan sa pagbaha mga nakarang araw. So update ko lang sa inyo, dito tayo sa kabaan ng Araneta. Yan yung sa taas natin, makikita nyo is Skyway yan guys. Kung binabaybay natin guys is mga nakarang araw lubog to dito. Papasalamat ako sa inyo sa mga video na pinapanood nyo sa akin. So sa mga pag-update ko nung isang araw dito sa pagbaha dito sa along E. Rodriguez. Maraming salamat sa suporta. Mag-update muna tayo dahil wala tayong biyahe papuntang Baguio. Yan, mag-update tayo dito. So malapit na tayo guys, no, dito sa mismong E. Rodriguez. Kumain, makita nyo dyan sa harapan natin. So ito yung mga nakarang araw guys na lubog. Ito yung mismong E. Rodriguez. So pupunta pa tayo, pagkatapos dito pupunta tayo dun sa mismong unahan pa sa may Araneta, sa una malapit sa Quezon Ab. So kakanan muna tayo dito dahil andito yung tinatawag ng mobile pump na dineploy ng MD na hindi nagamit nung mga nakarang araw. So dito tayo guys, itong kalsada to is dito tayo naglakad nung mga nakarang araw na grabing lalim dito. Halos lagpas Baywang na dito guys yung tubig. Makikita nyo dyan sa mga bahay na to sa kanan ko is lumulubog na yung dyan. Yan guys, ito yung update natin guys, no. Ayan, no, kung makikita nyo, ito yung ilog na mga nakarang araw is umaapaw to dito hanggang dito guys, oh. Mismo gutter yung tubig. So kaya in-update natin to guys kasi alam naman natin may parating pang 3 bagyo. Siguro pumasok na sa sa Philippine of Responsibility. Kaya kailangan natin na may update sa inyo itong location na to para para may pakita ko sa inyo kasi
Malamang kung darating na naman yung malakas na baha or ulan, is puno na naman to. Ito yung ano natin, kaya bababa muna tayo, titingnan natin. Diba guys, kung makikita nyo sa harapan ko, ayan, no? Ganito kalalim yung ilog na to yun. Pero mga nakaraang araw na pumunta tayo dito nung lumakas ang baha is lubog to hanggang dito guys, yung mismong tubig to. So yan yung pumping station dati guys na ginagamit. Ngayon hindi na gumagana. So yan, ito yung mobile ng EMD guys, oh. Kung mapakita ko sa inyo yan. Kayo ba nakabantay dyan da? Kayo ba naka-deploy dito ba? May mga tao pa dyan sa loob? Tao po ng TP. Patulo. Tao ng? DPWH. DPWH. Tapos ikaw dito ka rin? MMDA. Taga MD kayo? Kayo nagbabantay dito? Oo. Bakit ko lang eh. Bakit dalawa? Pwede ba pumasok? Pasok ko ya. Kayo yung naka-deploy dito sir, may tao pa doon, huwag din makausap. So guys, ito yung tinatawag ng mobile pump ng MD. So ito yung, kung naalala nyo guys, yung pinakita ko sa inyo na hindi nila nagamit guys. Itong mobile pump na to. Nung mga nakaraang araw na pagpunta natin dito is hindi nila to nailabas ng mga taga MD kasi may drainage kasi dito guys eh. Kung may maalala nyo, no? Pakita ko sa inyo guys yung ilalim. Ito yung problema nung nakaraang araw guys. Dahil natakot sila na ilabas to dahil nga may drainage dito. Yung steel plate kasi is isa lang dyan. 4 na gulong tapos sobrang bigat nito. Hindi lang masyadong makita pa yung butas dahil puro to tubig dito guys mga nakaraang araw. Kaya naka-standby yung mobile pump na to dito lang banda sa dito. Hanggang dito lang to guys. Di lang nagamit mga nakaraang araw. At saka useless din kasi nga ang lalim dito ng tubig guys eh. Kaya kung nakita yung video natin sa mga nakaraang araw is napakalalim ng tubig dito. Kaya dito kayo guys, standby na siya. Nakasit na siya guys, no? Makita nyo, yan no, ang laki. Yan, papunta yan dito. Dalawang mobile pump, no? Dalawang mobile pump, yan no. Dito yan guys, oh. Ang lalim yan. Yung drainage na yan. Yung drainage na to guys is connected to sa dito sa may Araneta Avenue na dito dadaan sana yung tubig once na hihigupin na at saka itatapon dito sa mismong ilog. Kaya ito yung purpose kung bakit may ganito mobile pump dito. Yan guys, ang araw is isa lang ito nakita natin ngayon. Dinagdagan pala ng mga taga AMD ginawang dalawa. Ayan, dito nakapagpaalam dito Ay, sila sir. Ay sir, in-update ko lang yung naka-deploy ng mobile pump pa. Okay lang na. In-update ko lang siya. Dalawa na pala. Ay, yung isa sir, saan yun? Para saan yun? Sa inyo din yun? DPWH yung isa, no? EMD yung isa, no? Kasi yung nakaraan kasing hindi na ilabas nila yun, di ba? Yung taga sa hindi na ilabas yun eh. Hindi na ilabas kasi nga, di ba may drainage yung gitna? Natakot sila yun. Oo, kaya nga. Thank you. Yan guys, no? Oo. So yan, kung makita nyo, kausap natin yung mga taga DPWH saka MMDA. Dalawa dito guys, may naka-deploy dito ng mga tao. So yan, ito yung mangyayari guys na once na paghahanda to guys sa susunod oras, baka wag naman sana mangyari na sa susunod dito is may 3 bagyo na papasok dito sa area of responsibility ng Pilipinas is nakapasok na nga siguro, malamang nito is uulanin na naman tayo. Kaya ito yung paghahanda nila guys. Ito yung isang mobile pump nila is to guys sa DPWH. Yan, ito kulay orange. Tapos yung isa sa MMD yung isa. Ito yung mangyayari once na mag-overflow naman dito yung baha or lumaki naman yung baha dito, tubig ba is dalawa nang hihigop mula dito guys. Dito sa drainage na to, sa butas na to. Higupin itong mobile pump na to papuntang ilog at tatapon. Ganon din naman dito sa DPWH guys. Mas malaki to guys yung dineploy ng taga DPWH na mobile pump. Yan, dyan magagaling yung tubig sa ilalim. Dalawang higop yan papuntang drainage. Pagdating dyan, yan, dito guys ilalabas yung tubig. Dito sa ilog mismo yun itatapon. So sa mga nakaraang araw na video natin is itong ilog na to guys, lagpas dyan, apaw dyan hanggang dun. Halos yung, kung makikita nyo yung marang mga malalaking tubo na yun na plastic ata yun,
is inanod yun papunta doon. Inabot kasi ng tubig yan dyan, sa sobrang taas ng tubig dito. Useless kasi to guys itong ilog na to once na lumakas yung tubig, kasi nga lahat ng ito yung tubig na to is papunta tong Pasig River. So yun yung update ko sa inyo. May dalawa na naka-standby dito na mobile pump na paghahanda nila sa papasok na darating na na tag-ulan na naman to, dahil nga alam natin may tatlong bagyo na nakapasok na dito sa area of responsibility ng Pilipinas. So ito yung paghahanda nila dito sa sa gilid ng E. Rodriguez Avenue, corner Araneta. Yun guys, sa mga nakaraang araw ito yung De Los Santos. So yun, kung makikita nyo yan sa kaliwa natin is yan yung hospital ng De Los Santos, na kung saan is lubog din yan. So guys, sa mismong area na to is napakalalim na dito. Pinakita ko lang sa iyo guys, yung mga tao dito, tinan mo, back to normal na naman yung mga tao dito. Lumalaban talaga ng patas. After ng baha, kalamidad, yan, ito na naman, back to hanap buhay na naman tayo. Ganun lang tayo guys, mga Pilipino, lumalaban kahit dihado na. Kaya nakakaawa ang sitwasyon ng mga tao dito guys na nakatira sa lugar na to, dahil sobrang lalim ng baha dito. Once na inabot na to ng baha dito, ito yung mas malalim dito. So babalik na tayo guys. Pakita ko lang sa inyo. Yan. So dito na tayo, babalik na tayo, pupunta tayo ng Araneta. Ipapakita ko rin sa inyo guys yung Araneta papuntang Quezon Ave, na kung saan is mas malalim doon. Ito ang kalagayan ng mga tao dito na natirahan sa lugar na to, na after ng baha, kalamidad, ganun pa rin, lumalaban ng patas, bumabalik pa rin tayo sa hanap buhay. Kasi ganyan ang mga ugali ating mga Pilipino na kahit dihado na, kahit gaano pa tayo kahirap, lumalaban pa rin tayo ng patas. Ugali ng mga Pilipino yan guys. Dito tayo, kakanan na tayo guys, yan. So mula dito guys, dito sa pwesto na to guys, yan yung jeep na, kung maalala nyo, yung jeep na yan is lubog yan. Itong jeep na to, lubog to. Ito, lubog to. Ito yung pinakamas malalim dito na lugar dito guys, dahil dito is lagpas tao na dito. Halos umabot na guys sa second floor ang tubig dito sa kahabaan na to ng Araneta Avenue. Ito yung papuntang Quezon Ave. Wala kang makita dito mga nakaraang araw, kundi ang mga residente dito is nagre-rescue na lang, or nire-rescue ng mga taga-barangay. Ganyan kalalim ang tubig dito guys sa lugar na to. Although yan, may mga drainage naman ginagawa dito, pero yung solusyon talaga sa baha na pag umuulan sana, ang hinahanap kasi ng mga tao dito is yung pang matagalan talaga na solusyon. Once na lumakas man or bumuhos ang malakas na ulan is wala na sanang baha, wala nang lulubog. Kung uwi na papuntang to guys, Santa Misa, dito pa rin to sa kahabaan ng Araneta Avenue. Yan. So dito yung malalim din to dito. Aliwalas pag walang baha dito guys, di ba? Napakaganda dito pag walang baha, pero pag binaha to ditong lugar na to guys, kawawa ang mga naninirahan dito. Wala talaga, sira lahat ng mga appliances, mga gamit mo dito, lahat ng kagamitan ng bahay dito dahil sa baha. Yan kung maalala nyo guys, kung napanood yung video natin mga nakarang araw, itong bahay na to, yan, itong mga bahay na to guys, ito, yan, lubog to. Yan, hanggang second floor na sila. Nire-rescue na yung mga tao dito kasi nga hindi na makatawid. Ang mas masaklap dito, itong mga nakatira dito, ito mas mababa to dito, sobrang lalim to dito, grabe. Hanggang dito yan guys, ang tubig mga nakarang araw. Yan, dito.
punta diyan. Nakikita natin yung mga tao sa mga nakarang araw is nasa second floor na lang sila nagtambay. Pati itong Petron, lubog na lubog to. Pansin nyo, yung Petron mula dito sa pwesto ko is halos tumapat na sa halos dibdib na ang level ng Petron, pero lubog na lubog to dito. So yun guys, no, ito yung update natin sa kahabaan ng A-Road, na kung saan maliwalas na naman dahil wala pang ulan. Hindi makalimot na magdasal sa Panginoon na laging safe tayo kahit ganito pa ang dumarating sa bansa natin, dilubyo dahil sa tubig baha. Lalo na ngayon may parating na 3 bagyo na naman. Malamang siguro sa ibang mga lugar ito is umuulan na. Mag-ingat-ingat tayo guys, no. So yan ang paalala ni Rip Solo Ride sa inyo. Thank you pala guys, salamat sa mga nanonood, at sana suportahan nyo lagi ang video natin. God bless and ride safe lagi sa ating lahat.